Pinalagan ng isang grupo ang sinabi ng Philippine Statistics Authority na hindi maituturing na salat sa pagkain ang pamilyang may 64 pesos na panggastos araw-araw. Hindi raw makatotohanan yan lalo sa taas ng presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hanggang saan aabot ang 64 pesos mo? Yan ang inalam ng grupong Bayan Muna nang mag-market challenge sila sa Commonwealth Market sa Quezon City kanina. Inatasan nila ang miyembro nilang si Malu na bilhin ang mga sangkap ng National Food Bundle na inilabas ng Philippine Statistics Authority na base raw sa pinakamurang presyo ng masustansyang pagkain na sa bahay lulutuin. Kasama na raw ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan kung saan may itlog, kape, munggo, isda at iba pa. Sa tindahang ito bumili si Malu ng munggo sa halagang 20 pesos. Sinamahan na rin niya ng asin. Ito pa pong asin. 10 pesos. 10 pesos ang asin? Pwede pa bang bawasan yun, kuya? Pwede ba kabili 5? Hindi po. Kasi hindi po ako makakapagluto kung walang lasa. 30 pesos na agad ang nagastos ni Malu, kaya may natira pa siyang 34 pesos. Bumili rin siya ng 9 pesos na halagang kamoting kahoy at 2 pirasong saging sa halagang 7 pesos. 18 pesos po ang natira sa akin. Wala pa po akong nabibiling bigas. Kaya naglakad si Malu hanggang sa makita ang bigasang ito. Magkano kalate? 24? Kulang na kuya yung pera ko, 64 lang yung budget ko. 1/4 na lang kuya, pwede? Sa huli, nakabili si Malu ng 1/4 at 2 guhit na kilong bigas sa halagang 18 pesos. Sakto na sa kanyang 64 pesos na budget. Pero ayon sa Bayan Muna, unrealistic o hindi makatotohanan ang 64 pesos na food budget. Tumatawad na po tayo, hindi pa rin po kasya. Paikot-ikutin man po natin ang buhay natin sa ngayon at sa mahal po ng bilihin, hindi po talaga kakasya yung 64 pesos. Tapos yung sahod po natin is hindi naman po sasapat sa atin. Paano po natin pagkakasyahin din? Yan din ang sentimiento ng nakausap naming mamimili. 64 pesos sa isang araw? Magkasya ho ba yun? Kalahating bigas na lang yung 30. Paano maging sapat sa panahon ngayon? Tumataas ang mga bilhin. Pinalagan din ng Peasant Group na amihan ang 64 pesos na food budget. Hindi naman pwede araw-araw ganyan. No? Malayong-malayo doon sa realidad. At kung malayong-malayo sa realidad ay aasahan natin na yung programa din ng gobyerno para sa mahihirap ay hindi rin sapat, hindi rin naaayon. Paglilinaw naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ginagamit nila ang mga ganitong thresholds o batayan para makita kung epektibo ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Hindi raw nito dinidikta kung magkano ang dapat gastusin ng isang pamilya para sa pagkain. Hindi rin daw ito pamantayan ng budget ng isang pamilya para masabing disente ang kanilang pamumuhay. Plano naman ng PSA na i-adjust ang methodology o pamamaraan ng pagkuha nila ng datos sa 2025 para mas maging akma sa realidad. We know that the consumption pattern of families, all families in the country, much more yung mga nasa bottom, change also. We want also to be reflective doon sa current situation. So that's why we are constantly addressing and reviewing our methodology. Bagay na sinegundahan ng ekonomistang si Michael Ricafort. You base it on data, you base it on truth, you base it on reality. Nagbabago din yung mga presyo ng bilihin. So, kaya kailangan talaga timely para kung meron man policy prescriptions or policy interventions na kung saan magiging input yung datos na yon, that would, di ba, mas angkop, serve its purpose well. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.